Naku po, mga minamahal, eto na. Nagsalita po si Representative Raul Manuel Kabataan Party List patungkol nga po dito sa pagiging okay lang na mag-share ng AI video, sabi ni VP Sara Duterte, as long as sumusuporta sa kanya. Ngayon, ito yung panunupalpal. Grabe, talagang kunot na kunot. Dinurog malala itong si Sara Duterte, itong impeach na ating Vice Presidente, sabi ni Raul Manuel. Kinaya nga niyang mag-imbento ng confidential funds beneficiaries. What stops her from inventing an army of supporters through AI? Mukhang wala na atang pambayad sa trolls. Ano, mga minamahal? Wala nang pambayad sa trolls itong si VP Sara Duterte, kaya nagtitipid. Ngayon, AI-generated na yung kanilang pinapatakbo. Hindi kasi nila kayang mag-interview ng totoong mga estudyante. Lalo pat yung mga millennials and Gen Z. Kasi laging sasabihin, hindi, kailangan ni VP Sara panagutin yung mga katanungan, yung mga accusation na ipinupukol sa kanya for public transparency, for public accountability, para sa kaalaman ng mamamayang Pilipino. Actually, madami akong na-interview ng mga kabataang katulad ko at isa lang yung sinasabi nila, mga minamahal, kailangang harapin, kailangang magkaroon ng muka si VP Sara Duterte patungkol sa mga ipinupukol sa kanya. Patawagin sa impeachment, humarap siya para sagutin yung mga aligasyon. Sino si Mary Grace Piatos? Sino si Kokoy Villamin? Sino si Tim Amoy? Sino si Tim Asim? 'Di ba? O sino si Escudero na tinutukoy doon? O si Marian Rivera, si Chel Jokno. Sino-sino yung mga taong 'yon? Well, wala na talaga tayong aasahan dito kay Sara Duterte. Alam nyo naman, sabi pa nga ni Sara, okay lang na mag-share ng AI videos as long as nakasuporta sa kanya at hindi naman daw po ginagawang negosyo. Kaya nga nagulat ako nung sinabing negosyo, ang random kasi ng sagot ng ating Vice Presidente. Like, i-insist niya, okay lang mag-share as long as hindi ginagawang negosyo. Like, saan mo nakuha yung negosyo? Paano mo napasok yung negosyo na salita doon? So, bigla akong napagtanto, ay, matik na. 'Di ba? Kasi noon may troll farm. Oy, shout out kay Nick Gabunada, if I am not mistaken. Yung head ng troll farm daw, allegedly, ni former President Duterte. So ngayon, medyo nagbabawas ata ng budget kasi napunta na doon sa lawyer ni Digong na si Kaufman, 150 million pa naman yun per month, 'di ba? Tapos sarili niyang kliyente nilaglag niya. Mukhang nagbabawas ng budget sa mga trolls. Kaya malilesen naman talaga yung kanilang gastos. Kapag AI generated, biruin mo, mag-imbento ka lang ng muka, 'di ba? Para ma-filtered out na kunyari totoo yung message ninyo, 'di ba? O, AI generated tapos bayad na lang sa mga mag-shares ng mga influencers. 'Di ba, mga minamahal? So, not surprising yung magiging sagot ni VP Sara na okay lang na i-share as long as nakasuporta sa kanya. Pero yung point of view dito, na-insist niya yung negosyo, well, kung sa bagay, 'di ba? Napaghalataan. Sabi pa nga ni Raul Manuel, kung nagawa niya ang mag-imbento ng mga confidential funds beneficiaries receipts, abay, mukhang malabong kondinahin niya din yung AI videos na kung saan, mga minamahal ay sumusuporta sa kanya. Okay lang daw mag-share as long as nakasuporta sa kanya. Paano ba yan? Mukhang mawawala na ng trabaho yung mga trolls ni VP Sara Duterte. Kasi ginamit niya na yung AI. Kawawa naman yung mga vloggers na sumusuporta. Itong si Sara Duterte, wala naman talagang credibility yan. Sasabihin niya, okay lang i-share, huwag gawing negosyo. Sa tingin mo, kapag yung mga Pilipino na mind conditioning mo, parang nagbebenta ka na din ng products nun. Ganito mga minamahala. Iklarado ko sa inyo. Okay, sinabi ni Sara na hindi niya ginagawang negosyo. Pero by sharing the video or watching the video can definitely ruin your mind. To the point na, maniniwala ka sa beliefs nila. Maniniwala ka sa opinions nila. 'Di ba? So ngayon,
Sa pamamagitan ng AI, they can shape the opinions of the people. Totally mind conditioning. Ngayon na nakapag-mind conditioning ka na, parang naibenta mo na din yung produkto mo sa pamamagitan ng video. Hindi man negosyo, pero na-shape mo yung mga opinions ng mga Pilipino. Okay? Nagigets niyo mga minamahal yung punto ko? Hindi mo siya binibenta, pero nakakaapekto sa utak ng mamamayang Pilipino. At kapag naapektuhan sila, ibig sabihin nun, successful yung pagbebenta mo ng products through video. Hindi man literal na nagbenta, pero nakapagpabago ka ng pag-iisip ng mamamayang Pilipino. Hindi ba yung nagigets si Sara Duterte? Wala, kung sa bagay, wala naman siyang tawag dito, tinatawag na credibility. Sa kanya din naman ang galing noon na di naman daw kailangang maging honest ng isang opisyal ng pamahalaan. Yan yung sinabi ni Vice President Sara Duterte noon. Ito papakita ko sa inyo. Hindi kailangang maging honest ang isang opisyal ng pamahalaan. Ano pa nga ba nga asahan natin sa kanya? Hindi nga siya honest. Siya na nga mismo ang nagsabi. Meron pa! March 6, 2019. Sinasabi ko sa kanilang lahat, walang isang kandidato dyan na hindi nagsisinungaling. Kaya hindi dapat nagiging issue ngayon ang honesty. Kasi kahit siya mismo, sinungaling. Gets ninyo, mga minamahal? I hope na klarado na itong si Sara Duterte ay wala talagang credibility. Pag pinag-uusapan natin yung credibility, wala talaga siya niyan, mga minamahal. Puro fake nga yung FB supporters ng sumusuporta sa kanya eh. 'Di ba? And wala tayong nasa-sense na tama na ginawa itong si Sara Duterte. No sense of advocacy, 'di ba? DepEd secretary dati, once and for all, tapos wala man lang siyang advocacy for the AI generated na it's quite alarming for the upcoming years. 'Di ba? Dapat sana as a public official, dapat meron kang tinatawag na, advokasya tungkol dyan. Ang problema, sinuportahan niya pa as long as nakasuporta sa kanya. 'Di ba? Nothing sense na wala tayong nakikitang rights na ginawa talaga itong si VP Sara Duterte. Talagang literal na kupal. 'Di ba? Kakapikon at nakakainis. Kaya yung sinabi ni Raul Manuel, tama lang to. Sinupalpal siya malala. Kasi deserve niya naman eh. Deserve niyang masupalpal. Kasi literal na kupal. Alright. Mga minamahal. Anyway. Bahingi lang ako ng comments. Na-stress tayo. Comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.